Hello mga kabibig! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. With evidence. So ito kabibig ba? Marami ang parang naramdaman nila na nanghihinayang sa bahay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kagabi, yan ang pinag-uusapan ng mga netizen sa social media. May ilang mga, alam niyo na, mga bashers na sabing karma. Yan kasi, mga magnanakaw kayo. Isa-isa nang kinuha ang importante sa buhay niyo. Wow, grabe naman kayo mga netizen ng mga bashers. Oy, ang perfect nyo. Tapos may iba naman nagsabi na kawawa si Pangulong Duterte na sana hindi ibinenta ang bahay, gagawin na lang museum, and the same time sana maisipan ng mga Tabawenyos na imungkahi sa gobyerno na bibilhin ang bahay ni Pangulong Duterte. May ilan naman nagsabi na paawa effect lang yan, para sabihin talaga na naghihirap na mga Duterte. Paawa effect lang yan. Pero sa nabasa natin mga komento, sabi ni Lance Duterte na nangangailangan talaga ng pera ang pamilyang Duterte. Gipit na gipit. It means nangangailangan ng pera, it means gipit na ang pamilyang Duterte. Sino bang hindi magigipit kung every now and then niyuyurakan ang mga pagkatao nila. Nandun si Tata Digong sa ICC. Pupunta ang mga kapamilya doon sa ICC. Don't tell me lilipad sila. 'Di ba? So of course they have to spend money. Hindi naman sila mayayaman, wala mga mansyon. 'Di ba? Pero itong mga tao gawa-gawa na istorya nako, paawa effect lang 'yan para kaawaan ng mga tao na sabihin naghihirap si Digong, hoy tumahimik kayo. Tanungin niyo ang mga taga Davao. Alamin niyo ang katotohanan kung paano namumuhay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kayo nakikita ng mga utak niyo. Basta alam niyo na politiko, mayayaman yan, kurakot yan, ibahin niyo ang mga Duterte. Ibahin niyo ang pagtingin niyo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba sabi niya sa isang interview, ang pera ko lang ay sapat na para sa aking pensyon, para sa aking retirement. Ngayon doon siya sa ICC. Of course, every now and then nangangailangan sila ng pera. Si Pipi Sara, meron pa impeachment. Di ba? So, mga kabibig, may nakalkal na video ang ating mga netizen. Ito pala yung plano ni VP Sara para sa bahay ng Pangulong Duterte kasi takot na si Hanelit mga kabibig. And I think wala na dyan si Kitty nakatira. Diba? Nasa maybe safe place si Kitty nakatira. Sabi ni Miss Hanelit na na-interview sa DCRH, sabi niya na kailangan nilang ibenta. It's because I think for security kasi gusto ng mga lawyers na lagyan ng mga CCTVs pati ang tulugan nila. So parang hindi nila komportable mga kabibig. Pero may suggestion pala si VP Sara noon kabibig kay Hanelet. Opo mga kabibig. So heto ang video ni VP Sara nung na-interview siya hinggil sa bahay ni Pangulong Duterte kung ano ang pwedeng gawin. So sabi ba makinig tayo kabibig. Ito yung video, okay? Let's watch the video. Sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanelet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo nadiskaril kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But
I'm sure papayag yan. Kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung bahay na yan. Kasi yun nga, before pa man kinuha, dinukot, kinidnap si dating Pangulong Duterte, ay bumibisita na yung mga tao dyan. Pero sa labas lang sila at standee lang yung nakasama nila. I suggested kay Hanilet na buksan na lang para sa mga tao. So yun kabibig ha, yun ang suggestion ni VP Sara kay Miss Hanelet na buksan na lang. 'Di ba? Parang museum style, 'di ba? Pero ito ha, this was May 12, itong video ni VP Sara. So, after a month, na-shock na lang tayo kagabi, 'di ba? Na ibebenta na. Pero ngayong araw din ito, yung paskin, yung tarpaulin na ibebenta, biglang nawala na. Baka may nakabili na ba or ayaw na lang ibenta kasi medyo negative effect ito sa mga supporters, mga kabibig. So in May 12, 2025, sinabi ni VP Inday Sara Duterte that she suggested to Ms. Hanelet to open PRRD's home to public. At dahil sa videong ito mga kabibig, marami na nagsasabi, baka si Hanelet talaga ang kontrabida. Huy, wag naman po kayong ganyan. Hindi po kontrabida si Miss Hanelet. Baka napagkasunduan talaga ng pamilyang Duterte. Sabi naman ni VP Sara, bahay nila yon. Diba? Bahay nila yon. So, it means si VP Sara, hindi siya sabi pa, hindi siya manghilabot kung ano ang maging desisyon ni Miss Hanelet. And I'm sure baka napag-usapan na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, napag-usapan ito ni Hanelet at Pangulong Duterte kung ano ang gagawin sa bahay nila. Baka na-i-share na ni Ms. Hanelet na komplikado na ang sitwasyon, ganito na ang bahay natin, marami ng tao sa labas. Well, okay lang naman nila kasi parang feeling na safe sila pag may mga madaming tao. Pero ngayon wala na eh. Parang diniskaril na ang mga tao, wala na ang mga taong nakabantay doon, nag-overnight para tingnan safe ang bahay ni Pangulong Rodrigo. So, yun ang statement ni VP Sara, yun ang kanyang suggestion ni Ms. Hanelet hinggil sa bahay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabibig. Nako, ngayong araw din ito mga kabibig, naglabas ng info si VP Sara hinggil sa madami daw ang mga madami daw ang humihingi. Ginagamit ang pangalan ni VP Sara for donation drive, 'di ba? Sabi ni VP Sara, babala sa publiko. Tingnan natin ha, i-share ko sa inyo ha para aware din kayo sa kung ano ang babala ni VP Sara para sa publiko at para sa ating lahat. Ito kabibig. Ito siya. Babala sa publiko. Mag-ingat sa mga tao o grupong mangongolekta sa inyo ng pera gamit ang aking pangalan. Magpapakilala sila bilang mga kawani ng Bureau of Customs o iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang kanilang pakay ay ang makakuha sa inyo ng pera na umano'y ay pondo para sa kampanya. My goodness! Ang lahi pa ng kampanya, tapos mga taong ito ay isang scam. Wala pa akong inutusan na sino man upang maglikom ng pera para sa politika o kahit anong klaseng gawain o layunin. Huwag kayong magpaloko. I-report ang inyong nalalaman tungkol sa mga scam na katulad nito sa PNP. Maraming salamat, Zara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. So, ito kabibig ha, ito yung ni VP Sara State. This was kailan ba ito? Matagal na to. This was December 24, 2023 pala. Matagal na ito na until now ay meron pa ring mga tao. Kasagsagan ito ng rally sa Metro Manila, 'di ba? 'Di ba? So merong ito yung mga tao ba nga ginagamit si VP Sara para sa kanilang sariling interest, mga kabibig. So ano ang iyong komento mga kabibig? Una yung bahay ni Pangulong Duterte. Sabi ng ilang, nangangailangan kasi ng pera ang pamilyang Duterte kaya wala silang choice kundi ibenta ang bahay. Which, kung totoo man lang, walang problema yun. At least, klaro sa ating lahat na nangangailangan sila ng pera. Hirap sila ngayon. Kaysa
feeling mayaman sila at kakapit sila sa patalim, like for example, magnanakaw ng pera, at least kita sa publiko na isang politiko, vice-presidente, presidente ang ama, nagbebenta ng bahay at lupa kasi walang pera. Hirap sa pera. Kung sana si Digong, kurakot noon, kailangan ba niya magbenta? Hindi naman, di ba? So ngayon nakikita nyo na kung ano ang pamumuhay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos kayo sinisiraan nyo. Di ba sinisiraan nyo na, si Digong talaga, wala niyang kurakot niya, marami na kurakot nung panahon ng pandemic. O tumahimik kayo. Kung marami siya nakurakot, sana hindi sila nagbibenta ng bahay at lupa at yung memorabilia at yung may sentimental value na lugar sa kanila. Yan diba? Yan ang bahay ni Pangulong Duterte. May benta, house and lot. Parang yung wala na, parang tinanggal na. Meron na nakabili sa bahay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And hoping yung nakabili, gagawin niya lang museum yan para yung mga taong namimiss Tatay Digong ay pwedeng bumisita doon. Tingnan sabi nga ni VP Sara, maganda ang suggestion ni VP Sara na gawin niya lang museum kasi marami talagang supporters si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And yung iba nga excited pumunta sa Davao, bisitahin ang bahay ni Pangulong Duterte, matingnan kung ano ang klase ng pamumuhay nila. Diba? Ito yung bahay kung saan dinalaw si Pangulong Duterte ng presidente ng Japan ba yun? Diba, kabibig? Yung shock tayo. Diba? Shock ang mga tao na, wow, doon, Prime Minister ng Japan. Diba? Prime Minister ng Japan na binisita ang bahay ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi mansyon ang binisita, kundi simpleng bahay lang. Diba? Doon nakipag-communicate si Pangulong Duterte. Tingnan niyo, kung kurakot pa si Pangulong Duterte, bibenta kaya yung bahay niya? So yun ang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Yung iba pinagtatawanan ang nangyari sa mga Duterte ngayon. Sabi ng iba, that's karma already. Wow! Kung makapagsabi ng karma, parang may ambag sa Pilipinas. I-basher ka ba lang? Nakabibig? Nakakagigil lang ba? Na dapat sana tingnan nila ang other side of the story. Pero yung utak na sobrang close-minded at gusto lang maparusahan daw di umano sa mga Duterte. Yung iba pinagtatawanan talaga nangyari sa mga Duterte ngayon. So, let's see kung saan ito patutungo, kung anong ending nito. Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Take note, hindi kontrabida si Miss Hanelet. Take note, hindi siya kontrabida. At hindi natin alam ang pinagdadaanan ni Miss Hanelet. Oo, nakikita natin si Miss Hanelet na vocal masyado, yung nagpapa-interview. Pero, sa totoong buhay, ano ba ang nararamdaman ni Miss Hanelet ngayon? Dadagan pa ba natin ng ating hanash, ng ating paghuhusga sa kanya? Kung ganun. Hindi kayo parte sa mga Duterte. Privacy lang ibibigay natin sa kanila. Yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time.